diretso mo na. Huwag ka na mag-awit. Hindi naman tayo mag-awit. Pag na lang muna. Okay, wala talaga mouse. Mahirapan ako magpalit-palit. Anong diretso? Live na? Ito na? Yeah, diretso na. Diretso na yung ano. Ito na muna. Tapos, prayero. Di na mo na makinig ng song. Sabihin mo, hindi naman tayo. Good day everyone. I am Pastor Christian Labina. Welcome po sa ating programa Oras sa Gracia. Live po tayo ngayon sa Grace Promoter TV. Nagpapasalamat po kami. Binabati po namin kayo ng isang ganang araw. Tawag dito. Masaya po kami para sa paghahatid sa inyo ng salita ng Panginoon ngayong araw. So, nagpapasalamat din po ako kami mga staff sa ating mga general sponsor para sa programa Grace Promoter TV, lalong-lalo na po sa Series Plan. Sila po yung mga general sponsor natin. Bukod doon, gusto po namin ibalita sa inyo na regular na po itong ating live. Live na po tayo via sa Facebook. Para sa ating Grace Promoter TV. So, gusto rin po namin kayong hinihikayatin para na subscribe or i-follow ang ating channel sa YouTube. Search nyo lang po yung type nyo lang po yung Grace. Gusto rin po namin ibalita sa inyo na pwede rin po tayo matanggap po kami ng online Bible study. So, paki-follow na lang po kami sa GPTV for more updates. Nang sa gayon po ma-inform namin kayo kung willing kayo mag-join sa mga Bible studies na idadao natin. Online po ito mga kapatid. So as we going to continue sa ating topic ngayong araw, for that, manalangin po tayo. Great God and loving Lord, praising you for this very privilege that you've given to us. May you bless each one of us to going to study the Word and to share your Word for the people. Praying also, Lord God, that you will bless this program that we have open our hearts and minds in Jesus' name. Amen. Konting review lamang po sa mga nakaraang panahon na pag-usapan po natin. Actually, series lesson na po ito ng the difference between the second coming and the rapture. So, may mga napauna na po tayong mga videos. Hanapin nyo na lamang po sa YouTube. Hanapin nyo lang po, i-type nyo lang po yung Grace Promoter TV. Nandoon po yung mga pangunahing bagay or mga bagay na natalakay natin para sa series lesson na ito. Kasi isa ito sa mga maiinit na issue ngayon, usapin ngayong araw, yung tungkol sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. So, kaya naging dahilan yun para makakreate tayo ng mga topic para mapag-usapan at nang mabigyang linaw sa nakararami kung ano ba ang kaibahan ng second coming at saka ng rapture. So actually continuation na lang po ito ngayon. So ito po yung sa last video na pag-usapan po doon yung tungkol sa doctrine of eschatology. So lagi nating tandaan that the very goal ng Old Testament prophecy, when we talk about prophecy, isa sa pinaka-main goal nito yung tinatawag nating last days or latter days. Yan po yung tinatawag nating doctrine of eschatology. So, the very theme of the Old Testament prophecy is about the later days. So, pag-usapan natin ang later days, mga kapatid, sa mga darating na panahon, kung itatagalog natin yan, so kasali doon yung tinatawag nating second coming. So, gusto ko lang po bigyang linaw para pagkaroon ng idea yung lalong-lalo na nanonood sa amin ngayon live. Gusto ko lang po bigyan linaw sa inyo kung ano pa yung mga yung mga huling bagay na pag-usapan noong last video. So, ang example po natin dito, when we talk about the prophetic program of God, the later days, isa po doon yung tinatawag natin the birth of Christ. So, prophetical ang approach na binigay sa tungkol sa pagpanganak kay Kristo. So, later days yun, doctrine of eschatology, part ng doctrine of eschatology. So, the birth of Christ, in Isaiah chapter 7 verse 14, ito po ang sabi, therefore, the Lord will give you a sign, the virgin will be with the child, and will give a birth to a son, and will call him Emmanuel. So,
isa po ito sa example natin sa doctrine of eschatology. At na-fulfill po yan sa Matthew chapter 1 verse 18 to 25 kung saan pinanganak nga si Kristo sa sabsaban. And take note mga kapatid ay yung complete details sa prophetical book ni Isaiah sa chapter 7 na-fulfill po yan doon sa Matthew chapter 1 kung saan yung detail na binigay ni Isaiah talagang nangyari. So, the virgin will give birth or will be with a child and will give birth to a son. So, yun po yung fulfillment na pinanganak si Christ sa sabsaban. Tapos, ang isa sa mga example natin dito, doctrine of eschatology, yung tinatawag na crucifixion of Christ, yung tungkol sa kanyang pagkamatay sa cross ng Kalbaryo. Christ will be betrayed. Gusto ko lang po linawin sa inyo. Nung pagkamatay ni Kristo sa cross ng Kalbaryo, hindi lamang po iisa ang tawag nito, iisa ang event, kundi sa prophetical book, talagang detail yung nangyari. Una, before pinako si Christ sa cross of Calvary, siya muna ay traidorin. Example lang ito mga kapatid. So, nung gi-prophesy na may mag-try kanyang mga disipulo, ito po, mababasa po natin yan sa book of Psalms. Psalms chapter 41 verse 9. Doon po natin mababasa na kung saan dinitalye na yung pinangako na Bisaya ay may mag-traidor sa kanya. Tapos sa book of Zechariah chapter 11 verse 12 to 13, binanggit din po doon na one day may mag-traidor isa sa mga tao tagapaglingkod na meron sa kanya. At na-fulfill po yan sa Luke chapter 22 verse 47 to 48 kung saan si Judas Iscariot, i-traidor, naggawa ng act of ng kiss para patunayan na siya nga yung tinuturo niya na Bisaya. So sa pagkatao ni Judas Iscariot, na-fulfill nga yung pag-traidor sa kanya. Aside doon mga kapatid, Christ would be crucified with two criminals. So bukod doon, the crucifixion of Christ na may mag-traidor sa kanya, sa prophetical book din po, doon binanggit na si Kristo ay ipapako kasama ng dalawang magnanakaw. Nasa Isaiah chapter 53 verse 12, tapos ang fulfillment po niyan, Matthew chapter 27 verse 38. Talagang detail na detail po, uulitin natin. In the doctrine of eschatology, the Old Testament prophecy, talagang ang very theme nito, ang pinakatema ng mga Old Testament prophecy is about later days or last days. So kasali po doon yung tinatawag natin second coming. Another doon mga kapatid, ito, Christ and hand would be pierced. In Psalms chapter 22 verse 16, although si King David ang nagsasabi nito mga kapatid, pero isa ito sa mga propesiya na darating ang panahon ang Messiah ipapako sa krus ng Kalbaryo, sa kanyang mga kamay at paa. Tapos na-fulfill po yan sa John chapter 20 verse 25 to 27. So talagang kung pag-uusapan natin ang propesiya mga kapatid, later days, yung mga bagay na sinasabi ko sa iyo na fulfilled na long time ago, more than 2,000 years ago na mga kapatid. Ito pa, bukod sa crucifixion ni Christ, isa rin sa nilalaman ng propesiya mga kapatid, yung resurrection from the dead. At amazing mga kapatid, hindi surprise or nakakatawag nito, hindi yung parang pumasok lang bigla sa utak ng Panginoon yung programa about resurrection. Pero sa propesiya talagang binanggit na si Kristo ay babangon muli sa mga patay. Psalms chapter 16 verse 10, hindi ko na po tinulat yung mga nilalaman ng mga verses na yan, pero nandiyan po yan. Psalms chapter 44 verse 15, at ang fulfillment niyan mga kapatid in Matthew chapter 28 verse 2 to 7. So, nung nabuhay si Christ mula sa mga patay, hindi doon nagtatapos ang kwento mga kapatid. Ang continuation yun, yung Christ ascension to heaven. In Psalms chapter 24 verse 7 to 10, tsaka sa Luke chapter, ang comparison niyan, Luke chapter 24 verse 51, nandoon nangyari yun, na lumipad or umangat pa itaas si Christ kasama sa paningin. Nakita yon ng kanyang mga disipulo. Maraming witness sa pag-angat ni Christ papunta sa kalangitan.
that time. At ang pinakakompletong detalye ng kwento in Acts chapter 1, mga kapatid. Bukod doon sa crucifixion, tapos ascension of Christ, the establishment of His kingdom, kasali po yun sa propesya. In Jeremiah chapter 23 verse 5, ito po ang sinasabi, a king shall reign and proper, and shall execute judgment and justice on earth. So, ito po isa sa pinaka magandang verse when we talk about the establishment of the kingdom or kingdom of God through the person of our Lord Jesus Christ. Tapos, sa Zechariah chapter 14 verse 9, ito po ang sinasabi, the Lord shall be king over all the earth. So, kasali po yun na darating ang panahon in the person of Christ, maghahari ang Panginoon sa buong sanlibutan. Additional po dyan ang Zechariah chapter 14 verse 16, the King, the Lord of hosts. Ang Panginoon mismo ang maghahari sa sanlibutan ito. Aside doon, mga kapatid, okay, itong second coming, pag-uusapan natin. Actually, mga kapatid, isa sa pinaka-major theme ng Old Testament prophecy, itong second coming ng Panginoong Hesukristo, ang ikalawang pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Talagang isa ito sa mga maiinit na usapin ngayon kasi nga dahil sa mga palatandaan daw na nangyayari sa kapaligiran ngayon, na dahil dito, masasabi natin talagang ito na yung mga palatandaan ng pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. As I said earlier, mga kapatid, in the first video, binanggit ko na bigay po natin yung mga detalye kung ano ba talaga yung mga signs and wonders na ipapakita ng Panginoon about second coming. Actually, mga kapatid, kung gagamitin natin ang prinsipyo ng rightly dividing the word of truth, talagang hindi pa yung nakikita ngayon. Kasi sabi ni Christ, you will hear rumors of war, earthquake, kung ano-ano pang pestilence, famines, kung ano-ano pang mga pangyayari, pero hindi pa yon. These are just the beginning of the birth of pain. Isa pa lang yon. Pero ang isa sa pinakamalaking palatandaan, kung mayroong tao na tatayo sa harapan ng templo ng mga Hudyo at mag-claim, I am the Christ, posible pa yon. So, sa unang video natin, doon po natin pag-usapan yon. Now, ito po, the second coming of Christ. In Zechariah chapter 14, verse 2 to 5, these verses are known as the day of the Lord. Etong second coming, mga kapatid, sa tema ng prophetical book, ang tawag dito, Days of the Lord. Same rin po sa Zephaniah chapter 1 verse 14 to 18, mababasa natin doon, the great day of the Lord or the day of the Lord's wrath. Ito po yung panahon na kung saan, okay, ipapakita ng Panginoon ang puot niya sa sangkatauhan dahil sa kanilang mga maling ginagawa, sa kanilang mga kasalanan. In Isaiah chapter 13 verse 9 to 14, ito po ang sinasabi, the day of the Lord, the day of His wrath, to punish man to its evil and wicked ways. Ito na yung panahon na kung saan talagang babalik ang Panginoon Kristo para parusahan ang sangkatauhan dahil sa kanilang mga maling ginagawa. Another doon, mga kapatid, itong 7 years tribulation or Great Tribulation period. Okay, known as 7 years tribulation. Or pwede rin siyang tribulation period. So, ang tawag sa Old Testament prophecy in Jeremiah chapter 7, verse 11, ito po ang sabi, known as Jacob's trouble. Sa Isaiah chapter 54, verse 7 to 17, ang binanggit doon, hour of trouble or oras ng paghihirap. So, these are the part of the prophetic program of God. Kung iisa-isahin natin yung mga bagay na yung mga kapatid, part lang yon ng prophetic program ng Panginoon. Okay? May kinalaman sa nation Israel. Actually, mga kapatid, itong programang ito, kung gagamitin ang prinsipyo ng rightly dividing the word of truth, kadalasan ito direct na may kinalaman sa nation Israel. Now, gusto ko lang po ipaliwanag sa inyo yung sequence sa prophetic na na-fulfill na. Pinanganak na si Christ, nag-ministry na si Christ, tapos ng lahat yon. Naipako na si Kristo sa krus ng Kalbaryo, tapos muli na siyang nabuhay mula sa mga patay 2,000 years ago. Lahat ng mga bagay na yung mga kapatid, fulfilled na. Yung pagpunta niya sa langit, ascension to heaven, nangyari na yun, mga kapatid. Lalong-lalo na yung pouring of the Holy Spirit in the book of Acts chapter 2.
Actually, fulfilled na lahat ng mga bagay na yun, mga kapatid. Pagkatapos sana yung mga bagay na yon, ang dalawa na lang ang mangyayari. Okay, sa prophetic na pinention ko kanina, yung 7 years tribulation at saka yung second coming. Pero merong pagbabago na ginawa ang Panginoon. Ito po yung pag-uusapan natin ngayon, yung tinatawag na the mystery. The great body of truth committed by revelation to the Apostle Paul and through the Apostle Paul alone, mga kapatid. Now, ito po ang history ng nation Israel. Sundan nyo lamang po ako. Kung maalala ninyo, hindi lingid sa kaalaman ng nakararami ang tungkol sa kwento ng nation Israel. Sa pagkadami-daming bansa sa panahon noon, mas pinili ng Panginoon ang nation Israel. Simply because gusto niya lang naman i-fulfill ang kanyang promise kay Abraham. Na sa pamamagitan ni Abraham, ang lahat ng bansa ay pagpapalain ng Diyos sa pamamagitan ng binhi ni Abraham. So para ma-fulfill yun, i-redeem ng Panginoon ang nation Israel from the bondage of slavery sa Egypt and i-mold niya ito into nation. So nangyari nga, mga kapatid. At ang isa sa pinaka-purpose ng Panginoon kung bakit pinili niya ang nation Israel para maging house of priests. So dahil yun yung plano ng Panginoon sa nation Israel, para sila magdadala ng pangalan ng Panginoon sa buong sanlibutan, binigay niya ang commandments, binigay niya ang mga kautusan, binigay niya ang mga ritual, halos mga promises, mga covenant, binigay yun ng Panginoon sa kanila para ma-fulfill para matupad yung plano ng Panginoon sa nation Israel. Pero dumaan ang mahabang panahon, mga kapatid, dahil na rin sa katigasan ng ulo ng tao, instead na i-enjoy nila yung mga privilege na binigay ng Panginoon tungkol sa covenant, tungkol sa commandment, tungkol sa mga ritual at kung ano-ano pa, instead na i-enjoy nila yon, pero tinanggap nila yon na burden sa kanila. Kung kaya, na failure ang nation Israel. In order na mapabalik ang nation Israel mula sa umpisa, ginamit niya si John the Baptist sa Book of Matthew para ipaalalang muli sa nation Israel na bumalik sila sa dating nakaugalian, dating mga kautusan, because the kingdom of heaven is at hand. Pero instead na tanggapin ng nation Israel yung call for repentance na ginawa ni John the Baptist, ang ginawa nila, pinatay si John gamit ang authority ng mga leaders na meron sa kanila noon, lalong-lalo na si Herodes. Pagkatapos, dahil nga na failure, hindi nila tinanggap yung call for repentance gamit si John the Baptist, pinadala ng Panginoon ang sarili niyang anak, which is our Lord Jesus Christ. Instead na tanggapin nila yung preaching at teaching ni Christ, ang ginawa nila, join together sila for rebellion para ipako si Christ sa cross ng Calvary. At ang last call for repentance, mga kapatid, ipinadala ng Panginoon mismo ang kanyang banal na spirito. In fact, mga kapatid, yung bagay na yon, hindi sila ignorante sa katotohanan yon. Kasi bakit man, kitang-kita na nila, the pouring of the Holy Spirit, meron ng mga sign. But later on, instead na mag-join together sila for repentance, nag-join together sila sa rebellion at pinatay si Stephen. Dahil sa 3 calls of repentance na pinadala ng Panginoon sa nation Israel, dahil sa mga failures na meron sa kanila, instead na bumalik sila sa Diyos, ang ginawa nila, yung mga messenger ng Diyos, pinagpapatay nila. So dapat yun, mga kapatid, after Book of Acts chapter 7, dapat 7 years tribulation na. Kung tinanggap ng nation Israel as a whole, yung calling for yung repentance na pinadala ang banal na spirito. Pero dahil hindi na tinanggap ang banal na spirito, mga kapatid, dahil wala lang maipapadala ang Panginoon, giset aside sila temporarily ng Diyos. Kung kaya ang ginawa ng dakilang Diyos para maka-avail ang lahat ng sangkatauhan sa kaligtasan na programa ng Diyos, dahil tayong lahat ay makasalanan, nag-raise up siya ng another apostle, which is our Apostle Paul, the very Apostle Paul of the Gentiles. Now, ito, mga kapatid, gusto kong bigyan ng saysay or paliwanag kung bakit pinili ng Panginoon si Apostle Paul. Okay? After God set aside the nation Israel temporarily because of unbelief, kagaya ng sinabi ko kanina, He raised a new apostle to bring out a new program, and this is the dispensation of grace. Mababasa po natin yan sa Ephesians chapter 3, verse 2. Ito po ang sinabi niya, the administration or the dispensation of God's grace. So ito, gusto ko pong paliwanag sa inyo.
always remember, nung giset aside ng Panginoon ang nation Israel, marami nagsasabi na si Apostol Pablo daw ay kabilang sa 12 disciple. Ito po, gusto kong bigyang linaw sa inyo. Noong na-set aside ang nation Israel, nag-rise ng another apostle ang Panginoon, which is the Apostle Paul. Lagi ninyong tandaan, hindi po siya member ng 12 disciple ni Christ. Bakit man? Kasi nung namatay si Judas Iscariot, dyan sa Acts chapter 1 verse 23 to 26, after the ascension of Christ in heaven, umuwi ang mga disipulo at pumili sila ng papalit kay Judas Iscariot. Ito, pakinggan nyo. Matthias was chosen to replace the apostolic ministry which was Judas left. In Acts chapter 1 verse 23 to 26, nakadetalye po doon na si Matthias ang pinili ng 11 disciple para ipalit kay Judas Iscariot para siya ang mamahala sa ministry na naiwan ni Judas, kasi si Judas nagpakamatay nga. Tapos, ito po, in Acts chapter 9 verse 1 to 15, nandyan po ang kompletong detalye kung paano na-convert si Apostle Paul. Ito, the story of Saul's conversion in the road to Damascus is very significant. Why? For Christ chose Saul and later on changed his name from Saul to Paul to carry his name, Christ's name before the Gentiles. Pinili ng Panginoon si Apostol Pablo. Importante po yung conversion ni Apostol Pablo. Very significant po yung mga kapatid. Kasi nung una, pangalan niya Saul. Nung na-convert na siya, pinalitan into Paul. Kasi gusto ng Panginoong Jesucristo niya si Apostol Pablo ang magdala ng kanyang pangalan sa mga hintil at sa mga hari ng mga hintil. Now, kaya nga sinabi natin kanina, si Apostol Pablo hindi kasali sa 12 disciple. Ito, the authority of the Apostle Paul. In Galatians chapter 1 verse 11 to 12, kung pag-uusapan ng otoridad niya, the great authority of the Apostle Paul is as mouthpiece of Christ himself is very clear. Bigyang linaw po natin ito mga kapatid. Yung authority na meron kay Apostol Pablo, hindi kay basta-basta na siya lang nang gumawa or nag-appoint sa kanyang sarili. Binigyang linaw niya ito sa book of Galatians chapter 1 verse 11 to 12. I want you to know, brothers, that the gospel I preach is not something that man made up. Gusto kong paalala sa inyo mga kapatid, sabi niya, na yung gospel or mensahe na binabahagi ko sa inyo or sinasabi ko sa inyo, hindi ginawa lang ito ng tao. Diba? Hindi yun ordinaryong gawa ng tao. I did not receive it from any man. Hindi ko rin ito tinanggap kahit kay Peter o kahit kanino pa man. Nor I was taught it. O hindi ba kaya tinuruan lang ako tungkol sa bagay na ito. Eto, take note ninyo mabuti mga kapatid. Highlights po ito dito sa aking outline. I received it by direct, take note po yun mga kapatid direct revelation from Jesus Christ. Lahat ng mga bagay na sinasabi ko sa inyo, hindi ako tinuruan ng 12 disciple, hindi rin ako tinuruan ng ibang tao. Pero direct mismo na natanggap ko ito sa Panginoong Jesucristo. Kaya nga mga kapatid, after God set aside the nation Israel temporarily because of unbelief, nag-rise siya ng another apostle para magdala ng kanyang pangalan sa mga hintil. Kasi yun nga sana ang plano ng Panginoon sa nation Israel Pero dahil nga sa unbelief, dahil nga sa katigasan ng ulo na meron sa kanila, hindi na-fulfill yun mga kapatid. Pero may mga propesya na na-fulfill, lalong-lalo na may kinalaman sa Panginoong Jesucristo. Pero yung programa ng Diyos in the prophetic program, when we talk about the nation Israel, failure po sila as a nation. Kasi bakit man, hindi nila tinanggap ang commandments, ang mga ritual, ang mga kautusan, mga covenant na meron sa kanila as a blessing. But instead, tinanggap nila yon na bilang isang uri ng responsibilidad. Actually, yung 10 Commandments, mga kapatid, blessing yun Huwag mo lang lampasan or suwayin, pagpapalain ka ng Panginoon. Ganun lang naman ang basic na prinsipyo yun nun. Pero sadyang matigas ang ulo ng tao kasi nga gusto nila magbigyan, go sa boundary. So, ganun ang nangyari sa nation Israel. Tapos, pinadala ng Panginoon para mag-repent sila. Una nga, yung actually sa history, pinadala ang mga propeta. Ang ginawa nila sa mga propeta, pinagpapatay nila. Tinakwil. Yung iba, pinatay. Tapos, dumating na yung panahon na mismo ang Panginoon nagpadala ng kanyang messenger, si John the Baptist, si Christ, ang Holy Spirit.
Pero actually, refuse nilang lahat yun kasi ayaw nilang magbalik sa nakaugalian na mga forefathers nila. Actually, katulad nila King David, sila yung mga nag-stand talaga sa kautosan ng Panginoon. Kaya dahil doon, naging failure ang nation Israel, mga kapatid. So, bigo na rin na may padala ng nation Israel ang pangalan ng Diyos sa buong sanlibutan. So, ang ginawa niya, nag-rise siya ng another apostle to carry His name. Now, ito mga kapatid. In Romans chapter 11 verse 13, he said, I am talking to you Gentiles, inasmuch I am the apostle to the Gentiles, I make much of my ministry. Example po na comparison po natin ng mga verses dyan, katulad ng Ephesians chapter 3, verse 1 to 13, at saka Romans 15, at verse 14 to 22. Nandoon po yan, si Apostle Paul talagang nag-strong siya sa kanyang authority as an apostle, na hindi siya gi-appoint ng sinumang tao lang. But instead, siya mismo ang gi-appoint ng Panginoong Jesucristo para maging apostle sa mga hintil. Now, ano ba ang message ni Apostol Pablo? Ano ba ang mensahe or yung nilalaman ng message ni Apostol Paul? Every time na magsalita si Apostol Paul, mga kapatid, ito lang naman yung nilalaman ng kanyang mensahe. Okay? In Acts chapter 20 verse 24, sabi niya, he said, however, I consider my life worth nothing to me, if only I may finish the task the Lord Jesus has given me, the task of testifying the gospel of God's grace. Ang question, ano ba yung mensahe na dala-dala ni Apostol Pablo? Naka-highlights po yan sa outline natin, the gospel of God's grace. Ang tanong, ano yung gospel of God's grace? In 1 Corinthians chapter 1 verse 18, we read the preaching of the cross. For the preaching of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Ang tanong, ano yung nilalaman ng mensahe ng Apostol Pablo? The gospel of God's grace. Ano yung gospel of God's grace? The preaching of the cross. Ganun po ka-importante yung preaching of the cross, mga kapatid. Tapos sa 1 Corinthians chapter 15 verse 3 to 4, ano ba yung nilalaman ng preaching of the cross? Ano yung cross? That the message of the cross is that Christ died for us, He was buried, and rose again. Yan po yung nilalaman ng preaching of the cross ni Apostol Pablo. Note carefully, mga kapatid, when we talk about the preaching of the cross, it is the proclamation of abounding grace of God to man through the shed blood of Christ. In Paul's message, everything is centered on the cross. Lagi nating tandaan ito, mga kapatid, tatagalugin natin nang magkaunawaan tayo. Okay? Kung pag-uusapan yung preaching of the cross, mga kapatid, ito po yung shed blood of Christ, nakasentro yan sa cross of Calvary. Yan po yon tinatawag natin, pinakasentro ng mensahe ni Apostol Pablo, that Christ died for our sin, He was buried, and rose again. Yun po ang lagi nating tandaan. Wala ang ibang pinag-usapan si Apostol Paul maliban sa preaching of the cross. And as bukod doon, mga kapatid, siguro, isa sa mga pinag-usapan sa mga mensahe or sa mga sinabi ni Apostol Pablo, yung role natin as a member in the body of Christ. Okay, ito. Now, balik tayo doon. Pastor, kanina sabi mo, suspended ng Panginoon ang programa niya sa nation Israel. Ang question kanina, what is mystery? Ano ba yung mystery na i-insert ng Panginoon? Supposed to be, after Acts chapter 7, dapat paano pala yung dapat? 7 years tribulation. Pagdating ng 7 years tribulation, pagkatapos nun, actually second coming na sana, mga kapatid. Pagdating ng second coming, then millennial kingdom na sana, fulfillment ng mga remaining prophecy. Yung pagkamatay ni Christ, fulfilled na yun. Pagka-living kay Christ or pagpanganak kay Christ, fulfilled na yun. Pero yung paghahari ni Kristo, pag second coming ni Christ, at saka yung 7 years tribulation, wala pa yun, mga kapatid. Actually, kung tinanggap lang ng nation Israel as a whole, or ang Holy Spirit as a whole nation, actually, 7 years tribulation ang kasunod nun. Tapos, second coming na. Pero ang nangyari, because of unbelief, i-reject nila ang Holy Spirit. Kaya suspended ng Panginoon ang programa niya sa nation Israel kasi hindi na-fulfill yung plano niya sa nation Israel na magdadala ng kanyang pangalan sa buong sanlibutan. Tapos ito ang nangyari. What is this mystery? Pag-uusapan natin ito, mga kapatid, nang magkaunawaan tayo. Yung word na mystery, mga kapatid, hindi po yan invento lang natin. Hindi lang po yan theologian word lang. Alala natin yan.
Nasa Biblia po yan, mga kapatid. Okay? And to make plain, Ephesians chapter 3 verse 9. Ito po. And to make plain to everyone the administration. Pag sinabi mong administration, sa ibang translation yan, the dispensation of this mystery. Okay? Yung word na mystery, nandoon, kagaya na sinabi ko kanina, hindi po yan gawa-gawa lang ng theologian, kundi mismo revelation yan ng Panginoon through the Apostle Paul. Okay? The dispensation of this mystery, which for ages past was kept hidden in God who create all things. Wala pa ang sanlibutan ang programang ito na sa isip na ng Panginoon. Okay? This mystery or secret, pag sinabi mong mystery, something is, nandyan siya, pero wala ka pang pinagsasabihan. Kaya nga, mystery eh. Nandyan na siya, nasa programa na ng Panginoon, nasa isip niya na, pero wala pa siyang pinagsasabihan. Kahit ang nation Israel, hindi nila alam ito. Kung meron kang secret, hindi mo pwedeng sabihin sa iba, secret nga eh. Pero kung sinabi mo sa katabi mo, hindi na yung secret. Okay? Dalawa na kayong may secret. So, ito, walang ibang pinagsabihan ng Panginoon. Pero pagdating ng panahon ni Apostol Pablo, pinili niya the Apostle Paul, i-reveal niya ang secret na ito, mga kapatid. Okay? Was made known to the Apostle Paul, Ephesians chapter 3 verse 3. Ito po. We read, this mystery made known to me by revelation. Itong mystery na ito na nakatago sa Panginoon noon pa man wala pa ang langit at lupa, ni isa walang nakakaalam, only Him. Siya lang nakakaalam. Kahit ang mga angel wala silang alam sa programa ng Panginoon na ito. Pero be-revealed ito ng Panginoon through revelation sa pamagitan ko. Siya namang ibinabahagi ko sa inyo. Okay, what is it? Kanina ka pa mystery, Pastor. Ano ba itong mystery na ito? Okay, talk about mystery. Ephesians chapter 3 verse 6. Ito po. Itong mystery na ito, ganito pala yan sa mga kapatid. This mystery is that through the gospel, take note po natin yun na yung gospel na yun. Pag sinabi mo kasing gospel, meaning good news. Sa ibang translation yan siya. This good news, okay? The gospel of the grace of God centered on the cross. Yan po yung gospel na sinasabi natin. Okay? This mystery is that through the gospel, okay, the Gentiles are heirs together with Israel and member together of one body and share together in the promise in Christ. Ito po yung pag-uusapan natin kanali. Konting explanation lang po. Ang tao na manampalataya sa pamagitan ng kamatayan ni Kristo, siya nilibing at muling nabuhay, mga kapatid. Magiging miyembro ka ng katawan ni Kristo. May idetalye po natin yung word na one body na sinasabi natin ngayon. Lagi ninyong tandaan, mga kapatid, ang salvation of the Gentile, hindi po yan, tawag dito, hindi po yan secret. Actually, programa ng Panginoon na iligtas ang mga Gentiles. Bakit pinili niya ang nation Israel? Para to carry His name among the Gentiles. Pero failure sila. So, ang ginawa ng Panginoon, nag-raise siya ng Gentile apostle. Half Jew and half Gentile, para ipagpatuloy ang programang ito. Pero itong programang ito, hindi po kasali sa prophetical program ng Diyos. Tinatawag ang mystery. Walang nakakaalam kahit sino, kahit si Apostle, kahit ang 12 disciple, kahit si Christ mismo, hindi niya alam ang programang ito. Pero gi-reveal ng Panginoon through the Apostle Paul na sa pamagitan ng gospel na ito, the message of the cross, which is the grace of God, mga kapatid, ang hintil magiging tagapagmana kasama ng nation Israel at magiging miyembro ng iisang katawan. Now, ang tanong, ano ba itong katawan na ito? What is this body na sinasabi sa Ephesians chapter 3, verse 6, mga kapatid? Itong body na ito po yung tinatawag nating church today. Okay? The church, the body of Christ. Take note, mga kapatid, itong body of Christ na ito, hindi po ito church building or organization. Tandaan po natin, mga kapatid. Pag may mga tao na nag-claim na ang tunay na body of Christ is this organization, nagkakaproblema po sila because the verse in the Bible, sinasabi dito na ang body of Christ is a living organism composed by the Jews and Gentiles. Hodyo ka man o hintil, free ka man or slave, mayaman ka man o mahirap, matangkad ka man o putot, o anuman ang katayuan mo sa buhay, when you put your faith in the finished work of Christ in the cross of Calvary,
we are joined together in one body. We are heirs together. Tagapagmana tayong lahat kasama ng nation ni Israel na do the same, nanalig sa gospel ng Panginoong Jesucristo. Tagapagmana tayong lahat, or sharer together tayo sa promise ng Panginoon sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Now, let's talk about this body, mga kapatid. This body of Christ is a living organism. Kagaya ng sinabi ko kanina sa inyo, it is not organization, it is not church building, but it is a living organism. Buhay na bagay pag sinabi nating living organism. Sa madaling sabi, mga kapatid, kapag ikaw nanalig sa kamatayan ni Kristo, namatay siya para sa iyong kasalanan, inilibing at muling nabuhay siya, pagkaraan ng tatlong araw, magiging miyembro ka ng katawan ni Kristo. Kasama tayo, kapatid. Okay, miyembro tayo ng katawan ni Kristo. Tayo yung tunay na simbahan ng Panginoong Jesucristo. Hindi po building. Nagtatayo lamang po tayo ng mga building ngayon bilang identification natin sa community. But in God's presence, ang tunay na identification natin, hindi yung pangalan natin, kundi ang tunay na identification natin, our Lord Jesus Christ. Okay? Ephesians chapter 5, verse 23. We read this. Okay, basahin natin. Christ is the head of the church. O kagaya na sinabi ko kanina, si Kristo mismo ang ulo ng church. Okay? His body, karugtong lang po yun ang verse, pero may kama. Christ is the head of the church, kama. His body, si Christ, yung church, yung body, okay? His body, of which He is the Savior. Si Kristo ang ulo ng church or ng simbahan. Yung simbahan yun ang katawan niya at siya rin yung tagapagligtas. Siya yung tagapagligtas nating kapatid. Walang ibang tagapagligtas. Walang ibang pangalan na binigyan ng Panginoon sa sanlibutang ito na pangalan ng tagapagligtas. Only the Lord Jesus Christ, mga kapatid. Wala nang iba. And this church was bought by His own blood. Ang simbahang ito, hindi lang siya naging head. Hindi lang siya naging Savior. Pero yung simbahang ito, mga kapatid, binili niya ng sarili niyang dugo. Pinutol ko lang yung verse ng Ephesians chapter 20, verse 28. Ito po yung panahon na nagpaalam na si Apostol Pablo, pero binigyan niya ng instruction ang mga leaders sa kanyang panahon, lalo-lalo ang elders sa Church of Ephesus. Sabi niya, ingatan ninyo ang flock ng Panginoong Jesucristo. Ang karugtong na verse na yun, be shepherd of the church. Existing church yun, mga kapatid, composed by Jews and Gentiles. Okay? Same church noon, same church ngayon. The body of Christ, which He bought with His own blood. Siya mismo ang bumili ng presyo, yung presyo of the precious blood of our Lord Jesus Christ. Ganon ka-importante po yung mga bagay na yon. Now ito, how long it will last? Itong sinasabi mong mystery pastor, hanggang kailan matatapos ito? Ang tanong, tapos na ba ang programa ng Panginoon sa nation ni Israel? Wala pa. Hindi pa tapos. Actually, gisuspend lang yun ng Panginoon. Gihang niya lang yun. Kasi gumawa siya ng another program. The dispensation of the grace of God. And our apostle is Apostle Paul. Ito po yung panahon natin ngayon. Sa panahon natin, ang tawag natin ngayon, the dispensation of the grace of God. Ngayon ang question, hanggang kailan matatapos itong dispensation of the grace of God, Pastor? Kasi 2,000 years na ang nagdaan. Ito mga kapatid, ang tanong natin dyan, how long it will last, or this dispensation of the grace of God? Kailan ito matatapos? Ang sagot po natin dyan, kasi pinag-uusapan naman din natin yung end of the day, or end of time. This still remains mystery. No man knows how long it will last. God has not promised that it will last, or it will continue for any specific length of time. Ang sagot natin dyan, mga kapatid, walang nakakaalam. Kahit si Apostle Paul, hindi niya rin alam yung rason kung kailan mangyayari yon, ang katapusan ng panahon ng dispensation of the grace of God. Kasi hindi sinali ng Panginoon sa kanyang mga promises sa mga written ni Apostle Pablo na mag-last lang ito ng 2,000 years, 3,000 years, 10,000 years, or 100,000 of years. Hindi niya i-promise. Kasi part ito ng ng mystery program ng Panginoon. Okay? There are no times and season for the body of Christ, nor any signs of time. Walang sign or senyales na sinabi sa mga sulat ni Apostol Pablo na magtatapos
ang dispensation of the grace of God sa pamagitan ng malakas na kidlat, walang ganon, lindol, gera, walang ganon na pinangako ang Panginoon. It is part of the mystery program of our living God, committed to the Apostle Paul, mga kapatid. Pero, meron may mga warning si Apostle Pablo sa kanyang panahon. Like for example, in the book of Timothy, binigyan niya ng warning si Apostle Pablo, in the later days, sabi niya, people will be lovers of money. Doon nakadetalye kung ano yung mga bagay na yon. Actually, nag-exist na sa kanyang panahon yun, mga kapatid. Pero dahil nga nag-exist na ang mga bagay na yun sa panahon ni Apostle Pablo, actually, people lovers of money, nag-exist na yun. Hindi lang sa panahon natin ngayon. Actually, noon pa yan. Magiging wicked, immoral, magiging liars, gluttony, lahat ng mga bagay nag-exist yun sa panahon ni Apostol Pablo. Mas lumala lang sa panahon natin ngayon kaya nadoble ang dami ng tao. Pero alam niyo kung anong encouragement lagi ni Apostol Pablo, mga kapatid, in 1 Corinthians chapter 6? This is the day of salvation. Kasi yun yung lagi niya encouragement. If you want to put your faith in the finished work of Christ in the cross of Calvary, this is the day of salvation. Yan ang lagi niya encouragement. Kasi no one knows kung kailan babalik or matatapos ang dispensation, the grace of God. Pero since na pag-usapan din natin itong end of the, or kailan matatapos itong dispensation of the grace of God, ito po, the Apostle Paul and the Lord's return. Kung pag-uusapan natin ang pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, medyo may kaibahan po ito pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Okay? Paul has much to say about the Lord's return. Si Apostle Pablo, katulad ni Peter, marami rin siyang masasabi tungkol sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Si Peter, mga kapatid, actually kung nakakap natin si Apostle Peter, hindi siya ignorante sa programa ng Panginoon, sa prophetic program. Kaya tao sa puso ang encouragement niya sa mga tao sa kanyang panahon nung nag-preach siya in the book of Acts. Alam niya kung kailan mangyayari yun, end of time. Same kay Apostle Pablo, mga kapatid. But again, let me remind you, there is a difference. Okay? Merong kaibahan sa message ni Peter at saka message ni Paul. To Paul, it was revealed that the dispensation of the grace of God would be brought to close by the coming of Christ to catch away. Tandaan po natin nga, to catch away, tinatawag po namin itong rapture, the members of His body before the outpouring of His wrath and His return to earth to be king or to reign all over the earth. Now, ito mga kapatid, paliwanag na natin konti. Sa programa ng Panginoon sa dispensation of grace, para magtapos ang panahon na ito, wala pong sign na binigay ang Panginoon. Pero, si Apostle Pablo nagsulat sa book of 1 Thessalonians and 2 Thessalonians, kaya sa 2 Corinthians, mga kapatid, na isa part sa mystery yung tinatawag to catch away the members of the body of Christ. Tinatawag po namin itong rapture, ang katapusan ng dispensation of grace na babalik ang Panginoon sa kaulapan. Ito po yung kaibahan. Ang second coming, mga kapatid, na sinasabi sa prophecy, si Christ mismo bababa mula sa kaulapan, galing langit, kaulapan, diretso, aapak ang kanyang paa sa sangkalupaan, sa Mount Olive sa Jerusalem. Yun po yung tinatawag natin second coming. Pero itong rapture na sinasabi natin, ang Panginoong Jesucristo bababa sa ulap lang, hanggang doon lang siya. Kaya nga part sa mystery. Si Peter, hindi niya alam ang kwentong ito. Pero si Apostol Pablo lang ang nakapagbigay ng detalyeng ito. Bababa si Christ sa ulap, sabi niya. Tapos, yung mga believer, sa panahon natin ngayon, yung mga believer sa dispensation of the grace of God, yung mga namatay sa panahon ng dispensation of grace, sila mabubuhay una, tapos kasabay natin sila mula dito sa lupa, sasalubungin natin ang Panginoong Jesucristo doon sa ulap at mag-meet tayo doon sa kaulapan at dadalhin tayo ng Diyos, Panginoong Jesucristo sa sangkalangitan, and we will be with the Lord forever. At yun po yung inaabangan ni Apostol Pablo sa kanyang panahon na hindi nangyari. Namatay na lang si Apostol Pablo, mga kapatid. Nagdaan ang 2,000 years ago until sa panahon natin ngayon. Isa rin ito sa inaabangan natin. No one knows kung kailan darating ang rapture. Maybe tomorrow, maybe 5 minutes or more, 10 minutes or more, or 100,000 of years pa more ang idaragdag ng Panginoon. No one knows. Pero part ito sa mga sinulat ni Apostol Pablo na someday catch away
or kukunin ng Panginoon or snatch out ng Panginoon ang kanyang mga sangkatauhan, mga miyembro ng katawan ni Kristo at magmimit tayo mga kapatid sa ulap at dadalhin tayo ng Panginoon si Kristo sa kalangitan. Pagkatapos ng rapture mga kapatid, resume automatically ang programa ng Panginoon sa prophetic program na naitara. Pagkatapos ng Acts chapter 7, kung wala ang dispensation of the grace of God, dapat 7 years tribulation na. Pero ito ang lagi nating tandaan mga kapatid. Since hindi pa man dumarating ang rapture, kasi nandito pa man tayo, patuloy lang tayo sa pag-serve ng Panginoon. Next video, pag-uusapan po natin ang kompletong detalye ng ibig sabihin ng rapture. Ako po si Pastor Christian Labina. Salamat sa pagsubaybay. Please like and share. Kung meron po kayong mga katanungan, comment below po mga kapatid. Follow us on YouTube. God bless us all.